Unti-unti na pong namamatay ang political career ni Lalay, mga kababayan. Lalay ba to o si Lolong? Tambalos-los, mga kababayan. Dahil ang kanyang kakampi, mga kababayan, ay isa-isa na pong nagsisikalasan. Bagamat in denial pa rin ang ilan, mga kababayan, at ang kanyang mga alipores nagsabi, marami pa rin kami. Pero karamihan sa mga ito, mga kababayan, ay nagpaplastikan. At ayon kay Atty. Trixie, unti-unti na pong humihina ang pwersa ni Tambaloslos, lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, nabigo silang mapa-impeach si VP Sara Duterte bago ang halalan. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha. Humihina na umano ang pwersa ni Speaker Martin Romualdez ayon sa isang Lie? Ang Lalay, mga kababayan, yung buhaya na nangagat ng binti ng lalaking pumasok sa kanyang lungga. Ating opisyalang palasyo. Ayon pa sa kanya, isa sa mga dahilan ng pag-atras sa ilang mambabata sa impeachment laban kay VP Sara Duterte ay ang nalalapit na 2028 election. Si Virgil Parva magbabalita. Isa sa mga tahasang tumanggi na suportahan ang kasalukuyang liderato ng Kamara ay si Cebu 5th District Representative at Deputy Speaker of the House. Nahimasmasan, mga kababayan, dahil ang kanyang mother-in-law na sino nga ba yung, si Gwen Garcia, mga kababayan, ay natalo. Kaya mukhang kumakambyo, mga kababayan. At sabi ng mga analyst, umpisa pa lang iyan sa pagbabaliktara na ng mga kakampi ni Tamba. Duke Frasco. Ito ay matapos na kumalat ang manifesto para sa pagpapatibay ng liderato ni Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Sa halip na pumirma, tumutol si Frasco. Anya, dismayado siya sa liderato ng Speaker na taliwas umano sa panawagan ng pagkakaisa. Ayon kay Frasco, hindi lang siya ang hindi kontento. Maging ang ilang kapwa niya kongresista at constituents ay hindi umano satisfied. Yung ilan dyan, mga kababayan, napilitan lang yan Sa pamumuno ni Romualdez. Sa eksklusibong panayam ng SB9 News, sinabi ni former Press Secretary Trixie Cruz Angeles na malinaw na sinyalis ito ng paghina ng pwersa ni Romualdez sa Kamara. At yung paglabas ni Duke Frasco, naging malinaw na wala nang solidity. Wala nang wala. Aside pa niyan, mga kababayan, kinontra din si Romualdez nung isa ring taga-Bagoong Pilipinas sa si Tiangco. Binulgar pa, mga kababayan, yung pamba-blackmail daw di umano. Gamit ang pondo ng bayan, conditional release, mga kababayan. Yung solid na following ni Martin Romualdez in the House, mayroon na siyang mga filibustero sa 20th Congress. Dagdag pa ng dating opisyal, kahit muling mahalal si Romualdez bilang speaker sa susunod na kongreso, hindi na raw ito magiging madali. Kahit manalo siya, mayroon titin. Plastic lang yan, mga kababayan, yung suporta sa kanya. Kaplastikan lang yan. Diyan sa plenaryo na mag-object sa mga gusto nilang mangyari. Lalong-lalo na yung mga kumukontra sa kanya, mga kababayan, ginagalit nila, ginigipit. O lalong tumatapang yan, lalong lalaban yan. Katulad dun si Frasco, umalas, mga kababayan, sinipa agad sa kanilang partido. Samantala, sa issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, iginiit ng dating press secretary na nagiging taktikal ang mga mambabatas dahil sa nalalapit na halalan. Anya, ayaw makabangga ng ilang mambabatas si VP Sara dahil baka makaapekto ito sa kanilang political ambition sa 2028. Talaga. At yang nagpapalinyada ngayon kay Romualdez, mga kababayan, after manalo ni Sara, hindi na yan dapat tanggapin. Sila naman ang outside the kulambo, mga kababayan. At nang sa tingin nila ay ang forerunner ay si VP Inday, hindi nila i-risk na bumoto against her. Kasi pag naging presidente yan, 6 na taon sila mag-suffer. So kanila, one wrong move at baka malusaw lahat ng ambisyon for 2028. Dagdag pa niya, kung sa 2027 pa kikilos ang mga nais tumapat kay VP Sara, baka mahuli na ang lahat. Sa 2027, masyadong significant pa ang following ni VP Inday. Pag sinagad nilang masyadong malapit sa eleksyon, baka kiss of death yan. Marami sa kanila ang tatakbo. Bilang miyembro ng eto na, mga kababayan, Hindi lang pumirma ng manifeste si Duke Frasco doon sa kay Romualdez, tinanggal siya. National Unity Party si Cebu 5th District Representative Duke Frasco. NUP. Grabe ni Romualdez, mga kababayan, Hindi pa nga niya partido yan. Lakas yan si Lakas si MD yang si Romualdez. Tapos taga NUP yung si Frasco.
natanggal pa rin mga kababayan. So ang NUP sunod-sunuran na rin sa lakas. Kasunod dyan ang hindi niya pagpirma sa manifesto of support kay House Speaker Martin Romualdez dahil anya, dismayado na ang ilang local leaders sa kawalan ng pagkakaisa sa Kamara. Talaga. Balita nga ni Ito rin si Bangag mga kababayan, no? Hindi pa rin niya tinatanggal yan. Ang presidente ang mayroong power mga kababayan ay na mag-appoint ng Speaker of the House. Hindi kaya, weak talaga mga kababayan. Jonathan Anda. Dahil hindi pumirma si Deputy Speaker Duke Frasco sa manifesto ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez para manatiling speaker para sa 20th Congress, tinanggal siya ng kanyang partido, the National Unity Party o NUP. So how come wala pala panindigan itong NUP? Dahil parang hawak pa rin sila sa leeg ni Romualdez. Paliwanag ni Frasco, kinatawan ng Cebu 5th District. Nakipag-usap siya sa ilang kongresista at local leaders, lalo sa Visayas at Mindanao. Marami anyang dismayado na ang inaasahang pagkakaisa ng mga tao ay nawawala dahil sa mga pansarili at politikal na interes. Buti naman masmasan ka. Ayaw siguro matulad sa kanyang mga kababayan, mother-in-law na si Gwen Garcia. Pinabulaanan yan ng kapwa niya leader sa Kamara. Wala po akong naririnig na bingig ka. Walang naririnig. Ganyang issue sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Itong mga bugok na to mga kababayan, no? Alam nila yan eh. Pero iba ang sinasabi nila sa media dahil ayaw nilang aminin mga kababayan. Gusto nilang i-portray na malakas pa rin kami, malakas pa rin si Tambaluslos. Gayong buong Pilipinas mga kababayan, sinusuka na siya. Yung mga mukhang pera to, taga-PDP Laban ito mga kababayan. Ito ang unang-unang tumalon palabas ng PDP Laban nung bumaba na si PRRD bilang presidente. buong congressman ngayon, congresspersons, isipin mo 86% yata nanalo. Mamanda kayo sa susunod. Ang taktika nila mga kababayan, gamit sila ng ayuda. Tinawag na nga ni Aimee yan na vote buying eh. Pati kapatid ng Pangulo sinabing vote buying. Wala daw proyekto ang kanyang kapatid. Inubos ang pera sa pamimili ng boto. Dahil ang nagpapatakbo daw ng bansa ito mga kababayan, hindi na daw Marcos, kundi Romualdez at Araneta. Na-re-elect. Lolong at lalay daw mga kababayan. Ayon pa kay Frasco, ang kailangan ng Kamara liderato na isusulong ang pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Sana nga palitan. Sagot ng mga kapwa niya Deputy Speaker, United naman yung Congress, wala akong nakikita. United Buaya, United Crocodile of the Philippines. Ang division ng Congress because of the leadership of our Speaker, Speaker Martin. Dahil busog na busog sila mga kababayan. Pera ng bayan ha. Kung mayroon lang sanang bulalakaw na tatama mga kababayan habang nangungurakot yung mga animal na yan. Sana maubos sa bulalakaw mga kababayan. Ang mga kurap. Ang mga kurap lang ha. Tingnan natin kung sino ang maiiwan. 285. Isa pa tong panot na mga kababayan. No? Taas noon na rin no. Congressman. Ito ba yung may issue mga kababayan? Oo nga no, sa news mga kababayan na suki daw ng plunder case. Ito ba yun? Na headline sa periodiko? Have signed the manifesto support. And I think that is a true sign of unity. We want Unitai. continuity. Romesback din kay Frasco si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, Grabe, ang daming mga tagakagat ni Romualdez mga kababayan ng mga attack dog. Pangulo ng NUP. Kukuyugin niyo talaga no? The members is that he's bargaining, arm twisting the speaker to retain him as deputy speaker. Ngayon lang siya nagsasabi na vague again, may Tuta din ito ni Romualdez. disunity raw. He's the one sowing disunity within the party but by making statements contrary to the party stand. Kilalang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Ang mga animal din mga kababayan Ano yung iniinom ni Admiral? Bakit parang mga kababayan? Violet? Yan ba ang inumin ng mga kukak mga kababayan? Si Frasco, asawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco at manugang ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Jonathan Nandal, nagbabay. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na unti-unti nilang humihina at namamatay ang political career ni Tamba? Post your comments below.